because it was holiday, so we moved to June 5. Kaya po si Pastor Bernard, serving in faithfulness pa rin po yung kanyang topic. And of course, we will continue, no? Yung pong ating theme, serving in faithfulness, pero ngayon, let us elevate a little bit. It is about discipleship. Okay? Sino pong nakakaalam ng ibig sabihin ng discipleship? Of course, discipleship comes from the word disciple. Disciple simply means a follower of Jesus Christ, following the teaching and examples of Jesus Christ, imitators of Jesus Christ. Nowadays, we don't call people disciple. Wala na pong natatawag na disciple. Some, of course, they were called the fivefold ministry, the pastor, the apostle, the prophet, the teachers, and the evangelist. But most of us, everyone, today is not called disciple. They are called what? Christian. No? Same po, kapag Christian, naalala ko yung mother ko, she is a fan of Nora Honor. So, ang tawag sa kanya ay Noranian. Okay? Tapos, ang kalaban niya yung tita ko, Vilmanian. No? Bakit ko po naisip yun? Because during the time, when yung mga fans ng mga Noranian at mga Vilmanian, they are really very devoted to their idols. And you will see them imitating the characters of their idols. No? They are imitators of Nora. So, what they will do, they get a pencil pen and put a mole here, no? Kung saan yung nodal ni Nora. You know what? The action, yung habits, mannerism of their idols, ginagawa nila. So, same thing po sa atin. We are not Noranians or Vilmanians. We are Christians. So, we imitate Christ in our lives. Sino po nag-imitate kay Christ? Amen. Amen. So, si Christ po, hindi siya maingay kapag may nagsasalita. Amen? Nakikinig siya. Amen po ba? So, bakit ko po kaya po nilagay ko dyan na follower of Jesus Christ, following the teaching and example of Jesus Christ, imitators of Jesus Christ. Because in this church, we are not imitating our pastors or our leaders. We only imitate Jesus Christ. Kasi, in some passage, sabi po ni Paul kay Timothy, imitate me. Hello? Hello po? Okay? Amen. Okay. So ngayon, ang sabi po ni Paul kay Timothy, imitate me as your father in the spirit. But because I imitate Jesus Christ. So sino po ang pinakapunot-dulo ng imitation natin? It is Jesus Christ. Amen? Kasi po kapag ang focus natin ay kay Jesus Christ, ano pong kaingayan din? Ha? Sige po, pag-ready na kayong makinig tsaka mag-start. Okay? So we will be imitators of Jesus Christ. Amen? Kasi po, if we focus our eyes on pastor or leaders or our brothers or sisters, one way or another, I will see you stumble. Baka isang araw wala ka na sa upuan na yan. At ikaw ay pina-follow up, hindi ka sumasagot. Kasi bakit? Na-stumble ka, natisod ka kay kapatid. But if our eyes is focused on Jesus, the author and finisher of our faith, then walang chance na tayo ay ma-stumble sa ating pananampalataya. Because Jesus is perfect in every way. Amen po? Okay. So, moving forward po, ito yung scripture na ibinigay sa akin ng Lord. At sabi dito sa scripture, okay, nakikita niyo po ba? Masyado akong makakal? Okay. Matthew chapter 9 verse 37 to 38. Then, he said, okay. Sabi po dito, then he said to his disciples, the harvest truly is plenty, but the laborers are few. Therefore, pray the Lord of harvest to send out laborers into his harvest. So, nung nabasa ko po ito, naalala ko, way back in 1990s, late 1990s, I was engaged into lending. No? And may town po dun sa amin, Santa Ana, Pampanga, kung saan yung ate ko nakapag-asawa doon.
So pag po dumadalaw kami doon, nakikita ko yung mga tao, pumupunta po doon sa cooperative ng sister ko, kung saan kasama siya doon sa cooperative. So they borrow money para meron silang pambili ng mga pananim o mga punla. Kasi yung mga expenses for the farming, doon po sila nanghihiram. So one time, I went there and they approaches me. Kung pwede daw ba sa akin, isanla yung kanilang mga lupa. Sabi ko, sige. Negosyante po eh. Isinanla sa akin yung mga lupa, no? May mga fish pond, mayroong mga palayan, mayroong mga isan, ganun po. So to make the story short, during the time, ang ginawa ko, instead na yung pera nasa akin, they borrow money. So, may agreement kami kasi yung iba po kasi nag-abroad yung mga families nila. So, ginamit yung pera para sa placement fee para makapag-abroad. Ngayon, syempre, dahil nasa akin yung title, hindi nila pwedeng gamitin yung lupa, hindi nila pwedeng taniman. So, I said, bakit hindi mo gamitin yung lupa? Okay lang po ba? Kasi wala din kaming fund para magpunla kasi nga yung perang hiniram namin ginamit para sa pag-abroad, your placement fee. So sabi ko, sige sabi kong ganyan, kung gusto mo, taniman mo siya, ako ang magfa-fund ng ng kapital, pagkatapos, ikaw sa labor. So ako yung capital partner, siya po yung sa manpower, no? Sa manpower siya. So yun po yung nangyari. Kapag mag-aani na or mag-harvest na, ang mangyayari, tatanggalin yung aking mga ginastos, yung bayad sa pagkabawas sa lahat po ng gastos, pati yung sa trabahador, yung matitira, yun ang paghahatian namin. So pareho kaming kumikita, hindi natutulog yung lupa. No, pareho kaming kumikita, at the same time, dahil kumikita siya, mayroon siyang capability to pay me back dun sa sanla nila sa lupa sa akin. So, every time na, dahil hindi po yun ang taon ko, pumupunta lang po ako doon kapag ka-harvest time lang, para mangolekta lang. Or kung may kailangang pondo, pupunta ako doon para magbigay ng pera. So, may mga time na pumupunta kami, dahil nga doon yung sister ko, pinapasyalan ko siya, or some occasions, so pumupunta ako doon. Ang nangyari po, pag sana balitaan ng mga tao, yung mga farmer na nandoon ako, they will immediately come, bring free fish, doon sa fish pond, mangunguha sila ng isda, dadalhin sa akin, ng mga gulay, ng kung ano ba, madadala nila sa akin. Palagi pong ganun. Of course, that is not necessary. Sabi ko, hindi okay lang. But because of their gratitude ba, na meron silang tuloy-tuloy na trabaho, nagpapasalamat sila sa akin. Then one time, pumunta ako doon, harvest time na. No? Malapit na yung harvest time. So pumunta ako, ngayon, nung pauwi na kami, pahapon na. Parang napaisip ako, bakit hindi yata sila pumunta sa akin? No? Parang in a way, where is the gratitude? Parang ganun yung dating nung panahon na yun. But then, nung ma-realize ko, may pumunta, nung bago na ako umalis, may pumunta, sabi niya, Irene, pasensya ka na ha, ngayon lang kami nakarating. Kasi si Kuya, naghahanap ng harvester, ng trabahador para mag-harvest. So, ang dito, mas importante syempre yung harvest kasi mai-spoil kesa sa akin. Hindi sinasabing less ako, pero mas importante, binigay nila yung time nila makapaghanap ng harvester. So, ganun po kasi ka-importante yung timely na harvester, na laborer, para hindi ma-spoil yung mga tanim. Okay. Kaya po sabi ko, napakaganda nitong kwento na ito. At ngayon, matututo tayo, syempre, binigyan ko to ng title, The Call for the Harvesters. Ito'y charge po sa ating lahat. The Lord is calling for a harvester. Okay? So, gawin natin. Bago ko po ikwento, no, yung ating pinaka scripture text, umpisahan natin sa chapter, etong chapter niya sa verse 1 hanggang 34. Shortcut na lamang po, okay? In Matthew chapter 9, it is full pack. We know, everyone knows, no? When Jesus Christ was baptized in the river of Jordan by John the Baptist in water, and then the Holy Spirit ascended from heaven at nanatili po sa kanya. From then, he was led to the wilderness to pray and to fast. Okay? And he was tested by the devil.
After that, after he passed all the tests, that prayer and fasting, immediately he went back to the city and proceeded in his mission. Nag-preach siya ng gospel, maraming miracles, maraming healing and deliverance ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Okay? So in this verse, it is full pack itong Matthew chapter 9. Kasi dito po makikita natin sa verse 1, antemano, sinabi dito yung pinagaling niya, the paralyzed. No, yung pong paralyzed was brought by his friends kasi hindi niya kayang maglakad, paralyzed, ano? Both by his friend in a stretcher at binungkal nila yung binutas nila yung bubong para lang maibaba yung paralyzed at magkaroon ng healing. So, number 1, pinagaling niya yung paralyzed. Pangalawa, yung woman with an issue of blood for 12 years. Okay? 12 years na dumudugo, naubos ang lahat ng kayamanan niya, naubos ang kanyang source, naubos na rin ang kanyang pag-asa. But then when he heard about Jesus Christ, he went there and sabi niya sa sarili niya, only if I touch the hem of the dress of the Lord Jesus Christ, then I shall be healed. At nangyari po, paghawak niya dun sa laylayan ng damit ng ating Panginoong Jesucristo, siya po ay gumaling. Automatic, instantly, nawala ang issue ng dugo. At pagkatapos, merong isang Sadducees, leader ng mga Sadducees, no? Si Jairus. Yung anak niya may sakit. Pumunta siya kay Jesus Christ, ang sabi niya, Panginoon, sabi niya, pwede bang dalawin mo yung anak ko kasi may sakit. Without Jairus knew that his daughter is already dead. Patay na. Alam mo, habang binasa ko to, sabi ko, it was really an amazing story. Kasi the Sadducees does not believe in the resurrection. Kapag namatay ang tao, wala nang pwedeng mabuhay siya. Wala nang, alam nyo yung reincarnation, walang ganon. Di po nila pinapaniwalaan. Especially the resurrection. But then, nung pumunta po ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya kay Jairus, do not worry, I will come with you. Pumunta siya doon, dumating po sila doon sa bahay ni Jairus, at meron nang nagfuflute. Kumbaga, meron nang naglalamay. Ang sabi ng Panginoon, lumabas kayo dito lahat. At ipinag-pray yung bata, muling nabuhay. You see? Kay Jairus, iba-iba ang dealing ng Panginoon. No? Kay Jairus, ito kasi yung paniniwalaan niya, binrake ni Jesus Christ, yung paniniwala niya na walang resurrection. So, yung batang patay, muling nabuhay. Ano pa po? Meron pang miracle na ginawa ang Panginoon. May 2 bulag na lalaki. Nagsisisigaw sila doon, Panginoon, Panginoon, tulungan mo kami. Anong gusto niyong gawin ko sa inyo? Gusto naming makakitang muli. In an instant, sabi ng Panginoon, because of your faith, makakakita kayo. At nakakita po yung bulag. 2 bulag. At ang last po, syempre, yung mute na tao. Kasi siya ay oppressed by the demon. No? Evil spirit. Yung pong pagiging pipi, yung iba po talaga ay because they are oppressed by the evil spirit. Pero nung napalayas yung evil spirit, nagsalita yung pipi. O, di ba? Sinong pipi dito? Wala ditong nahalian ng masamang spirit. Okay. See? Nakita po natin yung works ni Jesus Christ, it is continuous. Hindi mo siya nakitang napagod. Teka lang, pagod na ako, mamaya na lang. Instantly, kapag lumapit yung tao, anong kailangan mo? Ina-address agad ng Lord yung pangangailangan niya. Instantly, according to your need. Hindi lang yung physical na need mo, maski yung faith mo, yung katulad kay Jairus, yung paniniwala niya na walang resurrection, even that nasagot ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? And of course, tuloy-tuloy. Habang ginagawa ni Jesus Christ ang lahat ng bagay na yan, there are oppositions. Ang sabi nitong mga Pharisees, sino ba siya para magsabing kaya niya magpatawad ng kasalanan? Ang sagot ng Lord, okay, ano bang mas madali? Sabihin pinatawad ang kasalanan niya o sabihin kung bumaling na siya? May mga opposition. At yung iba, kaya nakapagsalita yan.
Kaya niya napagaling yan. Kaya niya napalayas yung masamang demonyo o espiritu. Kasi siya mismo ay may demonyo. Ang sabi, di ba? May mga opposition. So, ganun din po ba tayo? Kapag tayo ay lumapit sa, meron tayo, kumari, nag-pray ako, nag-deliverance ako, may maririnig ka, yabang-yabang niya. Hindi naman talaga Holy Spirit ang kasama niya. Sa demonyo yan. Kasi wala naman sa, di na, sabi ngayon, sa panahon ngayon, di na uso yan. Tapos na ang ministry ng healing and deliverance. Pag tinanggap mo ang Holy Spirit, set free ka na, automatic. So ngayon, maririnig mo yon, mawawalan po ba tayo ng pag-asa o ng fire in doing the ministry ng healing and deliverance? Alam niyo po, si Jesus Christ, because we are imitators of Jesus Christ, we should be like Him. He did not pay attention to these details, but yet again, He continually to do what is right. Why? Ito na po tayo. Sa verse 35 and 36. Ang sabi dito, then Jesus went about all the cities and villages. Kasi po, maraming persecution, no? Instead na makipag-argue siya doon at itigil niya yung work niya, yung ministry niya of healing and deliverance, at maging yung preaching ng gospel, ang ginawa niya, umalis siya doon, pumunta sa ibang city, tuloy-tuloy ang ministry ng ating Panginoon. Okay? So, sabi dito, Jesus went all the cities. Hindi talaga Hindi nagsasayang ng oras ang ating Panginoon Jesucristo. Hindi siya napapagod. He continually went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom, and healing every sicknesses. Take note of this one. Healing every. Meron po bang sinabing some? Ang sabi, every kinds of sicknesses. Ano bang klaseng karamdaman, sakit at karamdaman, sicknesses and disease among the people, He healed them all. Walang maliit na sakit at walang malaking sakit ang hindi niya pinagaling. Kasama na po dyan yung deliverance of small evil spirit hanggang sa pinakamalakas na evil spirit, ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo. Why? Bakit po hindi napapagod ang ating Panginoon? Because He has the heart of a harvester. Okay? At sa 36 sabi, but when He saw the multitudes, ito po yung dahilan, He was moved with compassion for them. Kaya pala hindi napapagod si Jesus Christ sa pagmi-minister, sa pagpapagaling, sa pagpapalayas ng mga masasamang espiritu. It is because He was moved with compassion. Because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Amen? So, ito po yun. No? Because Jesus was moved with compassion, yun ang pinakamaganda na dapat character ng isang harvester. Kasi yung harvest po, mamaya, natin, no? But first, He was moved by compassion because He was not moved by opportunity to be famous, to gain title. He is not moved to receive applause, to be famous nga, at pagkatapos for him to have a lot of followers. Hindi siya po na-moved or motivated by financial opportunity or any other selfish motives. Hindi po ang Panginoon, ang daming tao, kailangan ko magpakita ng kapangyarihan para maraming sumunod sa akin. No, He was not moved by that. Alam niyo po, He's only moved because of compassion. Kasi nakita niya yung mga tao, they were harassed, helpless, like a sheep without a shepherd. During that time, they were harassed by the Pharisees. Kasi pilit ang mga Pharisees, pinapagawa yung mga religious na mga bagay para sila magpaniwala na sila'y belong to the kingdom, na sila'y anak ni Abraham. But then the Lord is different. At yung mga Pharisees, they asked na pag nakita mo sila sa synagogue or sa mga kalsada, mamano ka sa kanila or luluhod ka sa kanila. But Jesus, no, hindi po siya ganon. He's completely moved only by compassion. Ano po bang kinaibahan ng compassion?
na pity at compassion. Kapag pity, kung naawa, di po ba? Yung word is awa. Kapag pity, you look at yourself higher than the other person. Ay, mabuti ako kasi di ko nararanasan yon. Siya'y nangungutang, naawa ka. Ay, kasi ako, may pera ako. Hindi ko naranasan mangutang. So may awa ka. Pero yung compassion, it is a connection. Nandoon ka, ramdam mo, feel mo yung paghihirap niya. So meron siyang connection. Yun po yung character ng ating Panginoon Jesucristo as an harvester. So kailangan, ganun din po tayo if we desire to be an harvester. Okay? So, Jesus did not see the crowds. Hindi niya po nakita. Kasi dire-diretso. Ang dami. Pumunta siya every cities. Umalis na siya dyan. Nakapagpagaling siya ng marami. Pumunta siya sa kabila. Ang dami. Talagang marami. Siguro po gabi na pagod ng Panginoon. Pero hindi pa rin natatapos yung mga tao. Ando doon pa din sila. So, when Jesus saw them, Jesus did not see crowd. Hindi niya lang nakita yung mga tao. But He saw hurting people. Katulad ngayon, I am not looking at you as a pastor of this church. No? Hindi po kami nakatingin sa inyo ni Pastor Bernard dahil nakikita namin kayo as an opportunity for us to be famous. For us to be called a mega church. We are not looking at you as an opportunity to gain more money because of your tithes and offering. We are not looking at you to see the opportunity for you to clap because magaling ang preach. No. We see you with a compassionate heart. Why po? Because the Lord sees the broken. He sees the lost. He sees the sick. He sees the confused, the oppressed, and the spiritual hungry. So we don't look at you as an opportunity. Pag nakikita namin kayo, we look with compassion. Kasi bakit? We look beyond nang nakikita namin in your physical. We see you are hurting. Marami po dito, no? Marami po dito na akala natin okay lang sila. Amen? Akala natin okay lang sila. Akala natin malakas sila. Akala natin malakas sila. And yet, kaya ko to. Pero deep inside, merong shouting within themselves. Di ko na kaya to. Kailan ba matatapos itong problema na ito? Tama po ba? Pero dito, you see them well. Napaka-alisto, masigasig, masipag. But then, without us knowing, meron pala silang sakit na napaka-malala na. Hindi po lahat ng nakangiti. They are happy. We don't know what they are suffering. At yun po yung nakikita natin, kami ni Pastor Bernard, as a pastor, having the heart of Jesus Christ, to be compassionate. We look at you not an opportunity. We look at you as hurting, as broken. Marami po dito, no? You will see them, they are serving. Yung iba nagpapaawit, yung iba nagtatranspo, makikita mo sila, napaka-excited nila. But then, without you knowing, yung fire ng Holy Spirit sa kanila, unti-unti na palang nawawala. We see smile outwardly, but are broken inwardly. Hindi ko na po tatanungin sa inyo. Hindi ko po itaas niyo ang kamay niyo ng mga nakakaranas nito. Nakasmile tayo pag nakaharap tayo sa mga kabatiran. Pag uwi sa bahay, grabe ang bigat. Umiiyak ka na lang. And sometimes, you see people very intellectual. They have answers in many things because they are full of knowledge. But you know what? They don't have spiritual direction. Which is yun pala ang tanging sagot dun sa tanong sa puso niya.
Kaya niyang sagutin lahat ng tanong mo because he's very intellectual. Yet, yung mismong tanong niya sa sarili niya cannot be answered. Because why? He is lacked with spiritual direction. Walang Diyos. Walang understanding sa pagmamahal ng ating Panginoon sa Kristo. He doesn't understand the grace of our Lord Jesus Christ. Kaya po ganun. So if you see this kind of people, ano pong mararamdaman natin? Compassion, right? And sometimes people look holy. They look holy. Marami po. Especially we are part of Acts, no? Maraming mga churches, you look them holy. You look at them, they look holy. Amen? Yet they are drifting away. Malalaman mo or nahuli mo, nandoon sa Jubail, nandoon sa tent, nahuli mo. Nahuli po kaming ganyan eh. Leader pa yon, ha? Why? But we don't look at them with judgment. Hindi po natin sila ginajudge. Because why? Meron silang struggle sa buhay. We have to look at them with compassion. Hindi po natin sila ginajudge. Kunwari, may kapatid tayo, no? Napaka-active. Biglang nakita mo, bumagsak. At pagkatapos nakita mo, yung dating hindi niya ginagawa niya na ulit. You don't have to judge them. Ay, ganyan talaga kapatid mo. Wala talaga. Hindi naman talaga na born again yan eh. Hindi naman niya talaga tinanggap ang Panginoon Hesus Kristo. Hindi niya naintindihan ang mga turo. But yet again, you look at them with compassion. Kasi ganun ang ating Panginoon Hesus Kristo. See? So, they may even attend worship service. They sing songs, katulad kanina. Nakataas pa ang kamay, kulang na lang pati paa. Yung nakalutang na lang siya, kasi pareho nakataas pa. Ano, no? At yung iba nakaluhod, nag-iiyak. Yet, akala natin they are really worshiping. But they are only emotional because they are full of hurts. Maraming mga problema, maraming mga sakit na naramdaman. In their past, mula ng pagkabata hanggang sa paglaki nila. There is no peace. Kumakanta, no? Ng joyful song, but yet there is no peace in their hearts. Walang joy. They are full with depression, disappointments in life. And tayo po, we are called to be as an harvester. Dapat po, as a church tayo, we don't look at people with judgment. Okay? Nor by selfish motives to gain, but with the compassion of Jesus Christ. Sige nga, pakitingnan mo po yung katabi mo, kapatid. Sa kaliwa, tingnan mo yung kapatid. Huwag po natin i-judge. Yes. But yet, look at them with compassion. Amen. Ano ba yan? Kristiyano na siya, ganyan pa din siya. Look at them with compassion. Amen? Amen. Because what? Before you preach with your mouth, we must first love them with your heart. Amen. Mahirap mag-preach. Marami pong magaling mag-preach. Napaka-expert nilang mag-preach. But then, walang love sa puso nila. They look at people na parang sila lang ang banal. Na parang ako lang ang may karapatang ma-bless. Kasi ako lang ang banal. No. Hindi po dapat yun. See? So, moving forward, sige po. At sa Matthew chapter 9, verse 37, then he said to his disciple, the harvest truly is plenty, but the laborers are few. So, ito po yung character ng Panginoon. First, he is focused dun sa ministry niya. Second, he is moved by compassion. Third, he saw the need. May kailangan. At hindi niya sinosolo yun. Ang sabi niya, ang daming aaninin. Pero kulang ang worker. Hindi niya sinabing, I can do it on my own. He needs worker. He needs laborer. Kaya po, ang harvest nakita ng Panginoon, the harvest describes as, ano po, harvest field. Ito po yung tayo. Ang ibig sabihin ng harvest is people
people are ready. Souls are willing or waiting. Lives can be changed. The problem is not the lack of harvest. The problem is the lack of workers. Ready na yung mga tao. They are hurting. Gustong-gusto nilang makarinig ng word of encouragement. Word of comfort na galing sa word of God. Yet walang nag-a-approach sa kanila. Walang harvester. Amen. So, dahil konti po yung mga workers, kasi maraming mga Christian ngayon, kaya po ang panawagan ay call for the harvesters. Kasi maraming Christian ngayon, they call themselves Christian, but they don't like the labor. They don't like to harvest. They don't like to become a harvester. Okay? Many believers wants to be in comfort. But you want commitment. Ay, attend ako, masarap ang pagkain dun. Masarap mag-awitan, masaya. Si ate ganitong magpapaawit. Ako, masarap mag-awitan. Comfort. Pero after ng gawain, uwi na ako. Di man lang makapaghintay. May practice pa yung yung worship, yung ating transporter. Hindi pa nakakakain yung kapatid. Kuya, uwi na ako. Pakainin mo muna. Puro na lang bang ikaw? Yung comfort mo lang iniisip mo. Asan yung commitment kapatid? See? Okay, ito po kasi ang karakter ng mga ibang mga Kristiyano. Ay, hello! Hi! Hi! Ito po yung sinasabi nila, someone will preach. Merong ibang gagawa niyan. Someone will preach, someone will pray, someone will serve. But Jesus is still looking for workers. Opo, meron talagang gagawa. But then, konti. Ang gusto ng Lord, maraming workers kasi maraming aanihin. Nagpunta na po ba kayo sa bata? Mamaya po. Alam niyo po, ang daming pwedeng anihin doon sa bata. Mga kaluluwa na, no? Pakalat-kalat doon. Walang direksyon ng kanilang mga buhay. Those are harvest. Dapat pag nakita natin ang tao, we look at them as harvest. Papaano pag hindi nakatanggap ang taong ito? Saan siya pupunta? Paano pag hindi niya narinig ang mabuting balita? Paano na? We should look at them with compassion. See? At syempre, bakit? Someone will teach, someone will preach, someone will serve. Kasi you look at yourself, you see yourself as not qualified. Hindi ako qualified. Di pa ako matagal sa pananampalataya. Di pa ako kasing galing ni Pastor Bernard magturo ng Bible study. Hindi ako friendly katulad ni Kuya Regan, magaling mag-invite. But remember, may today, maisip nyo, may you know, today, that God is calling ordinary believers to do extraordinary works. Amen. Through the power of the Holy Spirit. Apart from God, we cannot do anything. We cannot do anything. But with God and by the power of the Holy Spirit, we can do extraordinary things. Amen. Hallelujah. So, kung hindi mo kaya mag-evangelize muna, pwede ka siguro sa prayer. Pwede mo ipag-pray. Pwede kang mag-encourage. Nakita mo si kapatid, malungkot. Baka gusto mo kausap. Dati ayaw mo may kausap. Kailangan mong kausapin. Okay? You can encourage, you can evangelize. Hindi mo kayang mag-preach pa. Sige, imbitahan mo na lang. Bigay mo kay pastor. O dun sa kapatid na marunong sa evangelism. Ibigay mo dun. You can help the needy. Hindi mo kayang mag-preach, hindi mo kayang mag-evangelize, may pera ka sa bulsa. Kapatid, bunot lang dyan. Minsan maganda maging Fernando po. Huwag daw po tayong maging Pacquiao. Ganyan, no? Dapat,
pagpala mo yung ibang tao. Pagpapalain mo sila, pagpapalain mo. Kasi pagpapyo palaging saradong kamay. Jackie Chan, o Jet Li, sino gusto nyo? Sino paborito ni Daddy? Yung pinapanood niya palagi? Ip Man. Ay, Ip Man. Okay? So, sige po, no? Huwag po natin isipin, hindi ko pa kaya yan. Sa maliit na kaparaanan, may kaya kang Lord. Amen. Sige, bilisan natin. At, eto pa, kasi hindi pa ako anointed. Wala akong anointing katulad ni Pastor, ni ate, ni kuya. Break that belief. Because the same anointing na tinanggap ng pastor is the same anointing that you have. Because the Holy Spirit that I have is the same Holy Spirit that is working in you. Kaya pareho tayong anointed, pareho tayong may power, pareho natin kayang gawin kung ano yung pinagtatawag sa atin ng Panginoon. Amen? At syempre, sa 38, dito na. Therefore, pray for the Lord of harvest to send out laborers into the harvest. Kailangan ng workers. Sabi niya, pag-pray nyo. Pag-pray nyo, kasi kailangan. Bakit po sinabi niyang unang pray? Kasi prayer is so powerful. Sabi niya, revival, because prayer is powerful and revival begins with prayer. Wala pong revival na mangyayari ng walang prayer. Maniwala kayo sa akin. Yung umaga paggising nyo, diretso kayo sa work, puro problema inabot. Manalangin kayo. Pagbawas, o baka sakali wala ng problemang maranasan pa. Okay? Before ministry comes intercession, totoo po yan. Before sending comes seeking God muna. Kailangan mo na nisik mo si Lord. Kasi siya ang magsama mo di po ba? And something powerful happens in this passage. Napakaganda. Yung sa Matthew chapter 9, yung mga miracle, wonder, signs na ginawa ng Panginoong Jesucristo, kulang yun. Kasi kailangan daw niya ng helper, no, ng mga laborers. At sinabi niya, pray for laborers na magpadala ang Diyos ng maraming laborers, ng mga workers, ng mga harvesters. And yet, dun sa chapter 10, yung mga disciple na nag-pray, sila din pala ang sagot sa kanilang mga panalangin. Kunwari, ako, sabi ko, Lord, kaya at Kuya Dave, pag-pray ko naman yung mga family ko magkaroon ng salvation. Samahan mo naman ako sa prayer na merong mga evangelist na dumating dun sa bahay namin para sila ma-share ng gospel. So ngayon nagpa-pray ka. Little you know, ang answer ng Panginoon, ikaw din, kapatid, anak, sabi ng Lord. Bakit ka naghahanap ng ibang evangelist? Hindi ba't alam mo ang aking salita? Hindi ba't naranasan mo ang salvation ko? Hindi ba't naranasan mo ang pagmamahal ko? Ang grasya ko? Ang katapatan ko? Bakit hindi ikaw ang mag-share ng gospel sa kanila? Amen? Naghahanap tayo ng iba. Kaya natin. Ikaw ang sagot sa sarili mong panalangin. Kasi ang bigat ng dibdib ko, di ko kayang magpatawad. Pag-pray mo ko, kapatid, ang sagot sa sarili mo, ikaw din. Choose to forgive. Amen? Pagod na ako. Lahat na lang nasa akin, every obligation ng pamilya, pangangailangan, ako na lang ng ako. Alam mo kapatid, ang sagot ikaw na. Kasi bakit? You don't want to unload the burden. Sinasarili mo. Andiyan ang Diyos. He is our helper. Sabi niya, He is, our present help in times of need. He is our Jehovah Ezer. Kasi ayaw yung bitawan Ayaw ko nahihirapan. Bitawan mo kapatid. Ibigay mo sa Panginoon. Mas magiging madali ang buhay. Okay? So, ayun, ang sagot, ikaw. Yung sa prayer nila ng mga disciples, sila din po ang sagot. At syempre, eto na, sinend na ni Jesus Christ dun sa Matthew chapter 10. Sinend na niya, sabi niya, 1 and 2, 3, and when He had called His 12 disciples, okay? He gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of disease. Syempre, yung mga disciples,
nila ang Panginoon, ang galing, nagpapagaling. O, ang galing ng miracle. Wow! Grabe siya, no? Iniisip nila, di nila kaya dun. Kasi why? Kasi hindi pa sila perfect. May mga kasalanan pa rin silang nagagawa. Kaya sabihin, hindi namin kaya yan. Pero nung tinawag sila, pray for it, nung pinag-pray nila, sila din ang tinawag ng Panginoon. At, ang sabi nga kanina, kung iniisip mo, you are not qualified, the Lord qualifies you. Ano nangyari dito? The Lord gave them power. Yung akala nilang hindi nila kayang manalangin sa may sakit at gumaling, the Lord gave them power. Over unclean spirits, to cast out evil spirits, and to heal all kinds. Kanina, si Jesus Christ, every kind of sicknesses and every kind of disease. Dito, all kinds of sicknesses and all kinds of disease. So, walang punta tayo doon kasi naghihingi ng prayer. Ano ba sakit? Masakit daw ang tiyan. O sige, kaya ko yan. Sakit lang ng tiyan eh. Kabukasan, meron doon. Nasa ICU. Ay, wag, di kaya yan. It is not your power, kapatid. It is the power of the Lord Jesus. At kung minsan may mga tao, they just need kausap. Napakasimple. Ang bilis naman ang oras. Nag-excite pa lang ako. At ito po yung 12 disciples. Ayan na yung mga pangalan. 12 po sila. Hindi ko na po babanggitin. Bakit ko po muna pinakita yung mga pangalan ng mga disciples na yan? Kasi, maging itong mga disciples na binigyan ng power ng Panginoon, sila din po yung mga may flaws. Si Peter, mainitin ang ulo. Okay? Sino ba? Si James and John. Because they grew up with the Pharisees and the synagogues, kasi may kaya sila, ang tatay nila ay may business, fishing business. Kaya lagi po sila dun sa mga higher chairs. Kaya ang nanay nila, ang sabi, Panginoon, pwede ba? Pag ikaw ay umakyat dun sa kalangitan, paupuin mo yung anak ko sa left at saka sa right. Kasi sila yung mga prideful na tao because mayaman sila. Di ba? Sino mayaman dito? Salamat sa Lord. Di ba? Meron dyan, si Thomas. Doubter. Sino dito yung madalas na, kaya ng Lord? Uy, pwede kaya mo? Kaya ko kaya? Meron po mga ganun, no? This is the day for you to know God has already qualified. Mahihiyain kasi ako eh. Hindi ko kayang mag-invite. Ayoko dun sa harapan. Pag hawak ko na yung mic, nanginginig na ako. May today, will you understand na tinawag ka ng Lord at in-equip ka na niya, in-empower ka na niya. Amen? Amen. Sige. So of course, i-shortcut natin kasi yung oras ko maliit na lang. Yung mission po natin as an harvester requires lang nito ay faith and obedience. No more, no less. Kasi nakita natin yung character ng ating Panginoong Jesucristo. He is focused to the mission. Pangalawa, he is compassionate. Pangatlo, he saw the need at hindi niya sinolo yung need na yon. Hindi niya inako lahat ng burden. He shared the burden. So kami ni Pastor Bernard, hindi po kaya naming pamunuan ang iglesyang ito ng kaming dalawa lang. We need you, mga kapatid. We need you. At marami pong mga kaluluwa pa sa labas. Suffering. May you see them with compassion. Na sila man din makaranas ng kapayapaan na meron tayo. Amen? Sige. So, yung mission natin, kailangan lang ng faith and obedience to continually preach the kingdom, heal the sick, no? Help people to be free if they are oppressed with depression, with every kinds of sicknesses, with evil spirit, ano pa? Marami po na tayong pwedeng gawin. At maraming salamat, no? Ang Panginoon, pinakita po sa amin ni Bernard, yung need ng mga tao. Alam niyo, biglang nag-uusap lang tayo, nagkukwento ka lang, mamaya mo, we're praying for you and you are already set free. Doon sa depression.
At may iba po, nagpadala sa amin ng video. Depressed yung kapatid, nagwawala while practicing in their worship team. Dinala dito, and she's now set free. Ito po yung pagtatawag natin, we should look at people with compassion talaga. Pas, bakit ito hindi ko ayoko namang gawin, pero bakit nagagawa ko pa din? Because merong stronghold na nandoon. Bakit nagagawa yun? Siya ayaw niya nang gawin. Pero bakit nagagawa? Kasi meron pala silang mga generational covenant. May lahi sila ng mga barang, ng mga mangkukulam. May mga lahi sila ng mga aswang. I am telling you everything, no? Ito po yung mga totoo. Na-experience namin, nakita namin. Kapag po nakita nyo kung pag nag-deliverance, talaga pong makikita nyo yung kapatid mo, bumabaling ganun. Kung ikaw lang na tao, regular na tao, hindi mo kayang gawin yun. But because there is spirit behind that, baling-bali, kala mo papatayin yung tao. And even the spirit speak dun sa mga taong maharap namin. Hindi yung taong nagsasalita, yung spirit na nasa kanya. At alam niyo yung pinakamahirap tanggalin, palayasin, spirit of pride. Pag yun ang unang na-i-renounce, tuloy-tuloy na po yan. Yung freedom mararanasan po natin. Kaya may mga kapatid, akala natin okay lang sila, napakatahimik, rest na pala. In a snap, hawak niya na kutsilyo, magpapakamatay niya. Totoo po yan. Kaya dapat nakikita natin ang mga kapatid with compassion. Hindi parang commodities. Uy, dadami ang tithes, ang dami na nila. Pagbigay lang ko ng tithes. No, yun, laki na ng pera ng church kada Friday. Hindi po ba? Pero hindi po kami ganun. We want you to be set free from every kind of oppression. Emotional, physical, spiritual. We want you to experience the fullness of God. Yun po ang iglesia nito. Hallelujah. Sige, forward na lang natin. At darating po, no, na kapag ginagawa natin yan, there will be persecution. Katulad nung sinabi ko, hindi namin pinapaniwalaan yan. Lalo na mga, hindi ko na po babanggitin yung pangalan ng mga denomination, no? Hindi po sila naniniwala sa working of the Holy Spirit. Ay, hindi totoo yan. Si Jesus nga, tinawag na, di ba? Na siya ay merong demonyo, kaya siya nakakapagpalayas. Baka sabihan ka din nun, huwag kang ma-defocus, gawin mo pa rin. Ang tamang dapat mong gawin. Kasi why? You are motivated by the compassion. Yung love ni Jesus na meron siya sa tao, dapat meron din po tayo. At syempre, yung cause nito, definitely, meron pong magiging problema sa pag-follow natin kay Jesus Christ. We really have to carry our cross and follow Jesus. Hindi pwedeng, ganito kasi, hindi ko kaya. Ganito ako pinalaki. O yung, ganito kasi, talagang mahirap talaga akong magpatawad. Hindi talaga ako approachable. Kailangan po natin ng surrender, ng sacrifice, ng faithfulness. Amen. Ganito talaga ako, madaldal talaga ako eh. Kaya mo yan. Anong gusto mo? Espiritu ng mute? Sige. There is sacrifice needed. Kapag tayo po'y tinawag na harvester at tayo tinanggap natin maging harvester, meron pong mga required at may cost yan. Yung sacrifice, yung surrender, napakahirap niyan, At yung faithfulness. But then, when we do that, yun namang reward, hindi natin matabayaran. Yung reward na mag-surrender tayo kay Jesus Christ, reward here on earth, at yung reward doon sa heaven. Alam niyo, yung makita niyo yung kapatid na set free, reward na yun. Naalala ko kagabi sa prayer meeting namin, natuwa ako kay Sister Rona. She's really a changed person. Dati, gusto niya lang marinig ang storya mo. Pero ngayon, pag narinig niya yung storya mo, she's moved with compassion.
Kagabi umiiyak siya. Kasi sabi niya, talaga pa, sabi niya, si Sister Julie, na deliverance no Sabado. Kasi sabi niya, iniisip ko nga siya nung isang araw, pinagtutray ko nga siya. Iyak ako ng iyak kasi awang-awa ako sa kanya. Sana ganun lahat ang puso natin. We pray for those people. No? We pray for them. Uy, umabot ako sa oras, Kuya Dave. Ayun, conclusion na ako, Kuya Dave. At ito yung hinihintay ng mga kapatiran. Ay, conclusion na, kain na. Napabilis po, ano? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. At ang goal sa atin is to become a harvester of the Lord. We look at people with compassion. Amen? Okay. Jesus still works through the crowds today. He still sees the broken. Are you seeing the broken? No? He still sees the broken. He still has compassion. And He's still calling workers into the harvest. Because Jesus in us, sabi no? When we receive Jesus Christ, we receive Jesus. Jesus Christ, ang character na meron tayo. So, we must see people as broken. We must see them with compassion. No? Yung calling niya sa atin, ma-remind po tayo palagi. And, ang question ngayon, hindi po ready na ba ang harvest? Actually, marami talagang harvest. No? Sa work, itong mga kababaihan dito, marami kayong mga kasama sa work, di ba? Rimal, kuya, marami kayong empleyado, di ba? Sa isang accommodation, ang dami. Do you see them with compassion? Kasi pupunta lang ng starahan, o magliligawan doon, o maglalasingan. Galing nyo dito. Look at them with compassion. Alam nyo bakit sila nagiinom? Gusto nilang makalimot ng mga problema nila. Dito. Dito. Galing nyo dito. Look at them with compassion. Okay? Huwag yan dito. Parang Okay. Because the harvest is ready. Alam nyo, naghihintay lang sila na ma-share natin. They are ready. They are ready. Nakikita po natin kabi-kabila ang nangyayari sa mundo. They are ready. They are ready. The question ngayon, will we answer the call for a harvest? Will you answer to the call for a harvester? Will you answer? Mga kapatid, tatagalogin ko. Sasagot ba kayo sa panawagan ng Panginoon? Yes! Hallelujah. Akala ko walang sasagot na amen. Talaga naman, mag-walk out po ako talaga. Parang, Daddy, tayo na lang talaga. Wala na tayong choice. At yung anak natin, pilitin na lang natin. Okay. And when persecution becomes severe, definitely there is persecution. Will you stay focused in your call? No? Will you stay focused? Again, will you see people the way Jesus see you nung ikaw ay wala pa sa Panginoon? Will you see them the way Jesus see you? Kawawa itong anak. Ligaw, pagod, nasasaktan, broken. Sana ganun din tayo. Okay? Will you pray for the harvester? Katulad ng Panginoon. Pray, sabi. Are you praying? Huwag po tayong ura-uradan. Pray muna. Uy, halito, tara punta tayo doon. Pray muna. No? Para ma-empower po tayo. And of course, yung kung ulit na tinatanong, will you be a laborer or a harvester for the kingdom? Will you go where Jesus wants you to go? Sabi niya, punta ka sa accommodation na ito. Anak, huwag kang magkulong sa kwarto mo. May mission ka, mag-invite ka, mag-share ka ng gospel. Or yung buhay mo man lang, maging living testimony kung paano ka binago ng Panginoon. Okay? Kasi po bakit? The harvest is plenty, but the workers are few. Kaya ang panawagan sa araw na ito, kapatid, stand up and go into a mission. Amen. Sige, alam niyo po ang Panginoon, hindi lang siya na-move ng compassion, nagpagaling,
nagpagaling at gumawa ng miracles, nag-share ng gospel, nag-preach. Sa sobrang compassion niya, sa sobrang pagmamahal niya, he even went to the cross, namatay, no? At muling nabuhay, only for you to experience a life and abundant life. Yun po ang ginawa niya. And because ginawa niya yon, yung power na binigay niya nung nabubuhay siya is na-triple pa yon nung namatay ng ating Panginoong Jesucristo. Because the Holy Spirit is with you. Ibinigay na ng Panginoong Jesucristo. So the work ay mas madali ngayon. Bakit? Because we have the Holy Spirit. Kapag nakita natin ang mga kapatid, we are moved. No? Yung discern, nagkakaroon tayo ng discerning spirits na ang kapatid na ito kailangan niya ng prayer. Ang kapatid na ito kailangan niya itong word na marinig ito. Ang kapatid na ito kailangan niya ng financial, babalik-darin ko na para alam niyo kung wala laman, financial help. Huwag tayo madamo sa mga kamaliit na paraan, makakatulong tayo. Amen? So tayo po tumayo. Hallelujah. Ang dami, no? Grabe, ang dami po natin. At alam ko sa daming to, marami sa inyo may mga personal needs. Yung iba sa inyo, may mga kabigatan ng puso. Tama po ba? May mga financial needs. Yung iba merong mga health issues. Yung iba merong mga struggles. Yung iba may mga problema sa relationships nila sa mga asawa. O yung iba sa mga anak nila. At yung iba, hindi natin alam. No? They are oppressed ng anxiety, ng maraming worries sa buhay. They are depressed. At yung iba, alam niyo po, they even wanted to end their lives. Meron silang mga suicidal na attempts. Kasi sobrang bigat na. And today, I want you to know, God wants to set you free. With all of that. Sa araw na ito, the Lord just wanted to hear you renounce it. Ano pong ibig sabihin ng renouncing? Ikaw mismo sasabihin mo, Lord, pinuputol ko na ang ugnayan ko. Kung ano man yung bagay na yon na gusto mong ma-set free ka, just say it. I want to be set free. Lord, I renounce every spiritual connections na meron ako. I renounce suicidal. No? I renounce spirit of death. I renounce, Lord, pride. I renounce covenant. I renounce, Lord, hatred. Yung mga hindi kayang magpatawad, kaya walang joy sa buhay nila, walang kapayapaan. Because meron sila nitong spirit ng unforgiveness. And the Lord sees you. Nakikita niya yung pagbigalan. The spirit of poverty, na kahit anong gawin mo sa buhay, magtrabaho ka 24/7, mahirap ka pa din. Panay utang pa din ang nangyayari sa'yo. The Lord sees you, kapatid. Disappointed ka kasi yung gusto mong mangyari sa buhay mo, hindi mo nararanasan. The Lord wants to set you free sa araw na ito. Meron kang addiction na hanggang ngayon hindi mo kayang bitawan. Be it pornography, be it masturbation, be it siguro addiction sa pag-iinom, sobrang panonood, binge watching, yung pagkain na walang humpay. Pwede rin siguro meron kang mga kasakitan, no? Meron kang issues, diabetes, heart disease. May operation ka na ikaw ay natatakot, baka hindi ka na makasurvive. May cancer. Marami na po kaming nakitang mga ganyan, mga kapatid. And today, the Lord is saying, the Lord sees you through my eyes, with the eyes of Jesus. He sees you with compassion. Kaya sa oras na ito, I'm giving you 1 minute. Just talk to Jesus.
Surrender it. Hallelujah. Renouncing is the key. Lord, ayoko nang palaging galit. Lord, lahat ng burden ko sa buhay, dahil inakala kong kaya ko lahat, inaako ko to, Lord, I'm giving it to you. I'm surrendering it to you. I trust in your unfailing love. I trust that you could do something in my life, in my situation. Lord, I ask for your healing power today, O Lord God. Kung ano mang karamdaman meron ka, renounce it in the mighty name of Jesus. Meron kang mga resentment sa buhay, kasi in your past, may mga nagawa kang hindi maganda, at hanggang ngayon, sinisisi mo yung sarili mo. No, hindi ka maka-move on. The Lord wants you to set free from those things. Meron kang unbelief. We rebuke that in the mighty name of Jesus. You don't want to serve the Lord. Bakit? You look at yourself na hindi mo kaya. Naghahanap ka ng pagmamahal kahit saan na lang kasi hindi mo naranasan nung bata ka. Hindi na ibigay ng magulang mo. Hindi binibigay ng mga asawa natin. The Lord wants to set you free from those. Hallelujah. Let us pray. Lord Jesus, I believe, O Lord God, your character during the time, even at this moment, is the same